Cyril's POV. Nagmamadali kami umakyat ni PJ para maitago ko na muna ang aking anak. Ayaw kong isama siya sa pagsalubong ko sa mga kidnapper at baka mapahamak lamang siya. Kahit na alam ko marunong na siyang makipaglaban dahil tinuruan ko talaga siya. Magmula noong 5 taong gulang pa lamang siya, ay nag-aalala pa rin ako sa kaligtasan niya. Pinasok ko siya sa isang bakanting kwarto at pinaupo ko sa sahig at ilalim ng mga nakatayong plywood. Stay here, babalikan kita dito. Kailangan mahuli ni Mommy yung mga bad guys. Do you understand? Biling ko sa aking anak. Yes, Mommy. Sagot niya sa akin at niyakap ako tinalikan. I love you, Mommy. Pahabol pa niya sa akin kaya naman, muli ko na naman siyang niyakap at tinalikan sa kanyang ulo. Iniwan ko rin ang dala-dala kong atnis sa kanya upang may magamit siya kung sakaling magkagipitan. Agad na ako tumayo at tinungo ang pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan saka ako sumilip. Wala namang tao kaya tuloy-tuloy na ako na bumaba ng hagdan upang hanapin ang mga kidnapper. Nasa pangalawang palapag na ako na makarinig ako ng putukan sa labas. Napangiti ako dahil alam ko na nasundan na ako ni Joven at ng mga Special Task Force. Maraming tauhan ng kidnapper at alam kong mahirapan silang makapasok dito. Talagang planadong lahat ng sinumang mastermind sa pagdukot kay PJ. Mabilis ako nagtago dahil nakita kong bumalik ito sa loob ang mga lalaki. Siguro wala na silang madaanan dahil napaikutan na sila. Agad ako naghanda dahil palapit na sila sa kinaroroonan ko. Agad kong inumang ang dala kong armas at pinaputokan ko sila. May ilan ang bumagsak at ang ilan ay nakapagtago kaya naman lumabas ako upang hanapin ang mga ito. Marahan ako naglakad sa gilid ng pader na biglang may tumalon sa gawi ko at inagaw ang hawak kong armas. Dahil sa hindi ko napaghandaan ang pagsugod nito ay tumalsik ako sa may pader dahil sa lakas ng pagkakatadyak niya sa aking tagiliran. Halos hindi ako makahinga na dumapo ang likod ko sa sahig. Ramdam kong sakit sa aking tagiliran pero hindi ako pwedeng magpatalo. Ako si Agent Moon ng Orbit at kilala bilang Ruthless Secret Agent. Lalaban ako hanggang sa kahuli-hulihan kong hininga. Agad akong tumahit naghanda sa muling pag-atake ng lalaki. Nang papasugod na siya sa akin ay kagad naman akong tumalo ng mataas at habang nasa area ako ay gumagalaw din ang aking mga paa. Bumagsak ang lalaki sa sahig at kagad ko itong sinugod. Malakas ang lalaki nakamaskara. Dahil sumasabay siya sa aking mga galaw, muli akong tumalon dahil gusto kong kunin ang maskara nito upang makita ko mukha niya. Matagumpay naman ako nahubad ang maskara sa kanyang mukha. Pero bumunot siya ng armas at balak akong putukan kaya naman mabilis na ulit ako na tumalon sa likod ng upuan upang magtago. Kinuha ko rin ang armas sa aking likod at gumanti ako ng putok at hindi ako tumigil sa pagpapaputok dahil gumulong ang lalaki papunta sa may hagdan. Hinabol ko siya dahil paakyat na siya at nag-alala ko sa aking anak. Ngunit may mga nagpapaputok sa akin mula sa ibaba ng hagdan. Kaya tumalon ako ng mataas upang marating ang itaas ng hagdan. Paglapag ng paa ko sa sahig ay kagad naman akong tumalon papunta sa gilid ng mga nakatambak na kahoy. Nagkubli na muna ako sa tambak ng mga bulok na kahoy at nakiramdam. Narinig ko nakaakyat na ang mga nagpaputok sa akin kanina at kausap ng ilang pinakapinuno nila. Narinig ko na may susundo daw na helicopter sa lalaki at kailangan nilang umakyat sa rooftop. Kaya naman kagad akong lumabas sa aking pinagtataguan. Agad akong tumalon at tinadyakan ko ang dalawang lalaki na nasa hulihan. Saka ko dumapo sa likuran ng isa pang lalaki. Sabay hawak ko sa ulo nito at buong lakas kong inikot hanggang bumagsak ang lalaki. Nagulat naman ng leader nila. Dahil sa ingay na likha ng pagbagsak ng mga tauhan nito, agad siyang lumingon at nagulat pa ito. Dahil nasa likuran niya lang ako, nagulat din ako nang biglang humarap ito sa akin dahil hindi ko akalaing hinahanap naming fugitive ay nasa harapan ko na. Kahit nagulat ako, nanguna pa rin sa akin ng galit dahil siya, isa sa may utak ng pagdukot sa aking anak. Wala ka nang ligtas ngayon, magbabayad kang animal ka. Sigaw ko sa kanya at walang kasing lakas ang pagsuntok ko sa mukha niya. Napaurong din ito habang hawak-hawak ang kanyang mukha na sinuntok at kagad pa itong dumugong ngusot ilong niya. Walang hiya ka. Isa ka lang palang babae at ang lakas ng loob mo na kalabanin ako. Galit na anas niya sa akin. Huwag mong maliitin ang kakayahan ko bilang isang babae, Jake. Dahil kayang-kaya kitang durugin. Galit na sagot ko sa kanya. Bigla naman siyang natigilan sa sinabi ko at parang nag-isip pa ito ng malalim. Huli na nang ma-realize ko na tinawag ko pala siyang Jake. Sino ka? Bakit mo ko tinawag na Jake? Tanong nito sa akin habang humakbang. Palapit at ako naman ay humakbang palayo sa kanya. Joven's POV. Paakyat ako ng hagdan dahil narinig kong dito galing ang mga putok ng baril. Dahan-dahan akong humakbang habang mahigpit ang pagkakahawak ko ng aking armas sa magkabilang kamay ko. Ang isa ay nakatutok sa itaas at ang isa naman nakatutok sa ibaba.
Malapit na ako sa ikatlong palapag na marinig kong sigaw ni Cyril. Marahil kausap nitong isang kriminal. Palapit na ako sa kinaroroonan nila nang marinig ulit ang nagsalita si Cyril. Kaya nagtago na muna ako upang pakinggan ang pinag-uusapan nila. Bakit hindi ba't isa rin sa mga ginagamit mong pangalan ng Jake Chua at Cedric Wee? Wala ka nang ligtas ngayon, Jake. Kailangan mo na pagbayaran ng mga kasalanan mo. Malakas na anas ni Cyril. Hindi ikaw ang taong basta nalang uhuli sa akin. Mamamatay ka muna bago mo ko mahuli. Sigaw naman ni Vincent. Halos hindi masundan ng mga galaw ni Cyril. Ganon din ang lalaki. Pareho silang ayaw magpatalo sa isa't isa habang naglalaban. Maya-maya pa'y bumangon ng dalawang lalaki na kahandusi sa sahig at balak na kunin ang kanilang mga armas. Lalabas na sana ako upang pigilan ng mga to, pero nagulot ako dahil sa biglang sumulpot si PJ. Mataas na tumalo ng bata at nagpaikot-ikot pa ng ilang beses sa ere bago pinaghahampas ang dalawang lalaki. Dahil sa labis kong pagkagulat hindi na ako nakakilos dito sa aking pinagkukublihan. Pinanood ko na lamang ang mag-ina na kasing bilis ng hangin ng mga kilos at kung makatalon ay akala mo lumilipad. Hanggang sa biglang hinablot ng lalaki ang bonnet na nakatakip sa mukha ni Cyril at kitang-kita kong pagkagulat sa mukha ng lalaki. Cyril? Gulat na sambit ng lalaki. Oo Jake, ako nga't ako magdadala sa'yo sa bilangguan. Madiin ang pagkakasabi ni Cyril. Layuan mong mami ko, sigaw naman ni PJ habang nakaapak sa mukha ng isang lalaki. Pumalakak naman ang lalaki na akala mo naman ay may nakakatawa sa sinabi ng bata. Paano kayo nagkaanak ng asawa mong inutil, Cyril? Parang baliw na sabi ng lalaki na siyang ikinagalit lalo ni Cyril. Huwag na huwag mong tatawaging inutil si Patrick. Dahil hindi siya inutil, kung meron mang inutil dito, ikaw yun. Isa kang kriminal at salot ng lipunan. Kaya dapat ka lang mawala sa mundo. Malakas sa sigaw ni Cyril. Saka tinadyakan ang lalaki. Nagagalit ka kasi totoong sinasabi ko. Minsan ba nagalaw ka ni Patrick? Hindi di ba? Kasi inutil ang asawa mo. Alam ko sakit niya. Dahil magkakasama kami nun sa Thailand nang malaman niyang isa siyang impotent. Sabi ng lalaki na may nakakalokong ngiti. Hindi totoo yan. Bawiin mo sinabi mo. Sigaw ni Cyril. Sabay sapak sa lalaking ginantihan naman ito at kitang-kita ko na dugong umagos sa gilid ng labi ng mahal ko. Kaya hindi na ako nakatiis at pinaputukan ko ng lalaki. Uncle Joven! Sigaw ni PJ at patakbong sumalubong sa akin. Si Cyril naman hinabol ang lalaking paakyat sa rooftop dahil dumating ng sasakyan nitong helicopter. Susundan ko sana sila nang makita ko nagpapagulong-gulong silang dalawa ng lalaki na nahulog sa hagdan. Kaya bago pa bumagsak ng tuluyan si Cyril ay sinalo ko na. Nilapitan naman ni PJ ang lalaki at pinalo nito ng kanyang arnis pero hinaharang ng lalaki. Nakita kong tumayong lalaki kaya hinabol ko to. Hindi siya pwedeng makalayo. Hanggang sa tuloy-tuloy itong tumalon sa bintana nitong building. Nakarinig naman ako ng putok ng armas galing sa pinag-inawanan ko sa mag-ina kay dali-dali kong bumalik. Nakita ko na may kalaban si Cyril na isang babae tila galit na galit ito talagang nagigigil na sinasapak nitong babae. Nakita ko rin si PJ na nakahiga sa sahig at may tama siya. Agad kong nilapitan ng bata at hinanap ko kung nasaan ang sugat nito. Nasa tagiliran pala nito. Paglingon ko sa dalawang bahay nagpapambuno ay sakal-sakal na ito ni Cyril. Hindi pa siya nakontento at inundayan niya pa ito sa sikmura ng ilang beses sa kabinigyan ng malakas sa suntok. Binuhat ko na lang ang bata upang madala kaagad sa ospital. Joven sa rooftop, sigaw ni Cyril sa akin. Kaya mabilis akong umakyat sa hagdan kasunod si Cyril. Agad na binaril ni Cyril ang piloto ng helicopter saka to hinila palabas at sumakay sa pilot seat. Agad na pinalipad ni Cyril ang helicopter at bumalik sila ng Maynila upang madala si PJ sa malaking ospital. Paglapag nila sa helipad ng ospital, nag-aabang na si Dr. Charlotte Del Rosario at Pamela, kasamang dalawa pang lalaking nurse. Agad nilang dinala si PJ sa operating room para maalis ang balang tumama sa kanyang katawan. Hindi umalis si Cyril at Joven sa harap ng pinto ng operating room. Hinihintay nilang lumabas si Saman kina Charlotte o Pamela upang malaman ang kalagayan ni PJ. Magkayakap sina Cyril at Joven na nakaupo sa labas ng operating room nang dumating sina Joy, Alfie at Travis. Cyril, kumusta si PJ? Nag-aalalang tanong ni Alfie. Hindi ko alam, hindi pa sila lumalabas. Sagot ni Cyril habang umiiyak. Shh, tahan na. Manalig lang tayo sa itaas na walang masamang mangyayari kay PJ. Pang-alo naman ni Alfie sa kaibigan. Maya-maya pa'y lumabas na si Pamela at kagad namang lumapis si Cyril. Pam, kumusta ang anak ko? Nag-aalalang tanong niya. Ayos na siya ate. Natanggal ng bala sa katawan niya. Pero kailangan niyang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Kaya lang ate, walang stock ang hospital ng blood type ni PJ. Sabi sa kanya ni Pamela. Magbibigay ako ng dugo. Agad ni Joven na. Sabi ni Cyril.
Type AB negative ang dugo ni PJ ate at mahirap hanapin ang blood type na yun. Kailangan natin na makahanap kaagad ng donor kung hindi mapapanganib ang buhay niya. Paliwanag ni Pamela habang umaagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Nanghina si Cyril sa narinig. Hindi niya kailanman naisip na mangyayari ito sa kanyang anak. Agad naman tumayo si Joven at lumapit sa kanila ni Pamela. Ako magbibigay sa kanya ng dugo. Sabi niya at niyakap pa si Cyril. Joven, tanging namutawi sa labi ni Cyril. Huwag ka nang mag-alala at hindi mo na rin kailangan humanap ng ibang donor. Ako na magbibigay ng dugo sa kanya. Makakaligtas si PJ. Magtiwala ka lang. Mahinang bigkas ni Joven habang yakap-yakap niya si Cyril. Thank you, Joven. Salamat dahil dumating ka sa buhay namin. Pabulong din na sagot ni Cyril. Kuya, tara na sa loob para ma-check muna natin ang dugo mo. Hospital rules, kuya. Kailangan dumaan lahat sa tamang procedure. Sabi ni Pamela at inakay ng lalaki papasok sa operating room. Nailabas na si PJ mula sa operating room at dinala na nila ito sa kanyang VIP room. Hindi umalis si Cyril sa hospital at nagpakuha lang siya ng mga gamit nilang dalawa ni Joven. Nakaligo na rin sila kanina at nagbihis dahil puno ng dugo ang kanilang mga damit. Gabi na nang magising si PJ at humingi kagad ito ng tubig dahil nauhaw na siya. Parang hinihiwang puso ni Cyril dahil sa kalagayan ng anak niya. Nagngingit-ngit siya sa galit sa mga taong may kagagawan kung bakit nakaratay ang kanyang pinakamamahal na anak. Nang makatulog ulit ang bata, tumayo si Cyril at ang lakad palapit sa bintana. Sinundan naman siya ni Joven dahil nakita niyang malayong tingin nito. Natatakot sa maaring gawin ni Cyril. Nakita ng dalawang mata niyang kakayahan ni Cyril para itong tigreng kakainin ng buhay ang kalaban kapag galit ito. Niyakap niya ito mula sa likod at sakay nalikan sa ulo. Sabik man si Joven sa kanyang mahal ay nagpipigil siya dahil alam niyang hindi itong tamang panahon para sa pansarili niyang kaligayahan. Nakontento na lang siya na mayakap si Cyril at maipadama sa kanyang pagmamahal. Bigla ring naalala ni Joven ang narinig niyang usapan ni Cyril at Vincent Chua habang naglalaban mga to kanina. Magkakilala kayo, tanong ni Joven kay Cyril habang yakap-yakap pa rin ng babae. Lumingon naman sa kanya si Cyril sa kaniluwagan niyang pagkakayakap nito sa kanya. Sa kanya ito pinaharap sa kanya. Takang tanong ni Cyril habang nakakunot ang noo. Vincent Chua, magkakilala kayo? Tanong ulit ni Joven. Biglang nagbaba ng tingin si Cyril at muling humarap sa bintana. Tell me, sabi ni Joven na sa boses ang pagpipigil. Bigla namang humalokip-kip si Cyril at saka inilot pang noon nito. Bigla namang bumukas ang pintuan at nilawado ng magulang ni Cyril. Kasunod si Joy. Ang apo ko, pasigaw na sabi ng ina ni Cyril. At patakbong nilapitan ng natutulog na bata. Kasunod naman itong ama ni Cyril at lumapit din siya sa bata. Mama, Papa, gulat na bulala si Cyril na nagulat sa biglang pagsulpot ng kanyang mga magulang. Agad siyang lumapit sa mga to at niyakap ang kanyang ama na nakatayo sa tabi ng mama niya. Papa, tanging namutawi sa kanyang labi tumagulong na ito ng iyak. Niyakap naman si Cyril na mahigpit ng ama at hindi binitawan hanggang hindi siya kumakalma. Ano nangyari? Paano nakidnap ang apo ko? Tanong ng kanyang ama sa malumanay na salita. Anak, oo ang anak ko, bakit ganyan itsura mo anak? Sino nanakit sa'yo? Tanong naman ni Lucille sa kaniyakap ang kanyang anak. Bumukas ulit ang pinto at pumasok si Miguelito at Pamela, kasunod si General Pineda. Ma, pa, wika ni Miguelito at lumapit sa mga magulang sa kaniyakap at hinalikan ng mga to. Biglang bumaling si Lucille sa kanyang kuya Greg at nagtanong ito kung nahuli ng kidnapper. Lucille, huminahon ka, baka pati ikaw marati din sa tabi ng apo natin. Wika ni General sa kapatid. Kuya, tingnan mo apo ko, nakabalot ng bendang katawan at pating anak ko puro pasat putok ang labi. Tapos sasabihin mo sa akin huminahon? Sigaw pa nito sa nakakatandang kapatid. Mama, relax ka lang. Pinaghahanap ng kidnapper para pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Sagot naman ni Miguelito. Lola, boses si PJ dahil nagising ito sa ingin ng kanyang lola. PJ, apo ko, pasigaw ulit na tawag ni Lucille sa apo niya. Nagsilapitan naman silang lahat nang marinig ang boses ng bata. Agad numupo si Cyril sa tabi ng kanyang anak at hinaplos ang noo ng bata. Mami, bakit ka po umiiyak? Tanong sa kanya ng bata. Hinalikan na lang ni Cyril ang anak sa kaniyakap ito. Umupo din sa kabilang side si Lucille at tinawakan ng kamay ng apo. PJ, kamustang pakiramdam mo? Masakit ba ang sugat mo? Taning ni Lucille sa bata. Yes po Lola, masakit pa rin po. Sumbong naman ng bata. Pagaling ka ha, dito lang si Lola. Hindi na kami aalis ni Lolo. Babantayan ka namin at aalagaan. Sabi pa ni Lucille habang umiiyak. Talaga Lola, hindi na kayo aalis ni Lolo? Makakasama ko na kayo palagi. Tuwang-tuwa na tanong ng bata. Oo apo, dito na kami ulit titira ng lola mo para kami nang mag-alaga at magbabantay sa'yo. Sabi naman ni Senior Miguel. Galit na galit naman si Master Dragon sa mga tauhan nito
Dahil sa hindi nila namalayan na napasok sila ng mga otoridad, inutusan niya mga tauhan nila na kunin ang bata sa ospital kung saan ito nakakonfine. Agad namang sumunod ang mga tauhan nito at nagmamadaling umalis dalang iba't ibang uri ng armas. Kailangan makuha natin muli ang bata. Hindi ako papayag hindi siya makuha sa pagkakataong ito. Tingnan mo naman ang sarili ko palang apong naging tagapagmana ng mga Sanchez. Malademonyang wika niya habang nakatingin sa malayo. Sa wakas, akin ang buong yaman ng pamilyang Sanchez. Minsan nila akong pinabagsak noon pero ngayon, wala nang makakapigil sa akin sa lahat ng plano ko. Sabi ni Master Dragon sabay inom ng alak. Titig na titig naman si Vincent sa papel na binigay sa kanya ng ama. Ito ay ang resulta ng DNA test na pinakuha ng kanyang ama sa kaibigan nitong doktor. 25% ang nakalagay sa resulta ng grandparent-grandchild match sa papel. Nangangahulugan na anak nga niya si PJ. Nagbunga ang ginawa niya noon kay Cyril. Dad, hindi basta-bastang kalaban ng ina niya. Malakas siya, Dad. At kasama siya sa mga lumusob sa amin kanina umaga. Masasabi ko rin na malakas ang grupong kinabibilangan niya. Naubos ang mga tauhan natin dahil sa kanila. Sabi ni Vincent sa kanyang ama. Wala akong pakialam. Bastang importante makuha kong bata. Mariing wika ng matanda. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.